basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At syempre, meron na naman tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Baptist Church mga kapatid. Ngayon ay December 3, 2025, alas 8:30 by 5 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. Okay, so patutunayan ng ating affirmative na ang body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. Ayan mga kapatid. So sa ating syempre ang ating affirmative, si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Negative naman si Pastor Ray Anfuentes ng Baptist mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minutes na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli naman ang ating affirmative. At sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago mapaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, so pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 segundo. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag yun ng moderator kung gusto nyong gamitin ang karapatan nito, yung ating 10 seconds na pagsagot. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung meron tayong tanong na sino, we expect mga kapatid na magbibigay ko ng pangalan or noun, or kung ang tanong ay saan mababasa sa Bible chapter and verse. So, syempre, kung meron, we expect also na meron kayong bibigay na chapter and verse na yan. So, maging responsive lang sa tanong. At ako yung magde-decide nun ha, kung pasok pa o hindi.
Sa rule number 5 natin sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross-examination na inilatag niya yan, next question ay automatic next question ko yan. At Sir Batal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Take note mga debater, ang gusto ko lang marinig, yung salitang hindi ko nilatag yan at yung salita ding next question. So, yung automatic next question ko yan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, bibihira naman ako mag-warning, no? Rule number 7, bawat scenario ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin mga kapatid. At out of topic are not accepted. At tayo po yung magde-decide dyan kung pasok pa o hindi. Yan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko. Or paano kung mabasa ko. So, hindi ko pa hihintulutang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala ang inyong host, moderator, streamer, timer, admin Russia Vista mga kapatid. At ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. Okay, so yan yung ating kumpirmasyon mga kapatid. Pero bago yan, syempre gusto ko munang magpakilala ang dalawang debatista natin at konting preview sa kanilang pinaka-team na sa topic ngayon. Ano yung parang stand nila na ibibigay nila. At syempre, ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin. Affirmative, pakilala ka. Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Brother Denmar Santiago, isang ordinaryo at baguhang kaanib at apologist ng Seventh-day Adventist. Sa po kong layman mga kapatid at tayo ay magtatayo ng ating pananampalatayang nauukol sa Biblia mga kapatid. At ang ating kaharap ngayong gabi ay si Pastor Rayan, no? Hindi ito basta dahil ito ay pastor ng Bible Baptist Church diyan po sa Cebu mga kapatid. At ating pong patutunayan na ang body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. Sapagkat nalaman natin mga kapatid, si Pastor Rayan pala ay isang Acts 2 dispensation. No? Mamaya, kukumpirmahin niyo yan sa inyo mga kapatid na siya nga ay isang Acts 2 dispensationalist. No? Doon siya naniniwala na ang iglesia ay itinayo noong Pentecost mga kapatid. So yun lamang at maraming salamat at naway katotohanan lamang ang inyong masumpungan sa debate. Okay, yan po yung ating affirmative, Brother Denmar Santiago. Siyempre, kung nanonood kayo ng Russia TV, lagi-lagi yan, si Brother Denmar. Marami na ding debate yan. Dati pa, kilala ko na yan. Nung pang siya ay, nung Iglesia ni Cristo, nakikita ko na siya doon sa SDA, tapos doon sa Catholic, nagkasama kami. At dito din sa SDA mga kapatid. Talagang he's very serious in this kumbaga yung usapin patungkol sa pangreliyon. So that is Denmar Santiago mga kapatid. Siyempre dito naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Yeah, magandang gabi sa ating lahat at welcome dito sa Russia TV. Pastor R.A. Fuentes po ng New Testament Bible Baptist Church at Abunok, Cebu or Talisay, Cebu. Talisay City, Cebu, ang province natin. At ngayong gabi na ito ay once again ating pag-uusapan ito pong patungkol sa Sabbath and meron pong karugtong po itong tema
na bago siguro sa ating mga kababayang mga SDA. So makinig po kayong mabuti. Ang aim po natin ay sana ay maliwanagan po ang ating kausap na si Bro Denmar o kaya yung mga nanonood. Or even may matutunan din po kayo sa amin. Kung hindi po kayo maniniwala, at least meron po kayong matututunan ngayong gabi. So yan po ang aming dalangin na maging matagumpay po ang pag-uusap na ito. At una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na ito ating gaganapin na pag-uusap. Salamat po Rasha at sa ating katunggali po Denmar Santiago. Okay, so yan naman yung ating negative Pastor Rian Puentes mga kapatid. Meron na din siyang mga debate mga kapatid, live at saka yung sa face-to-face mga kapatid. At siguro kilala nyo kahit yung kaibigan ko kakilala si Pastor Rian Puentes. So, ayan po, si Pastor Rian Puentes ang negative ngayong gabi na ito. So, mga kapatid, naka-live din tayo pala ngayon sa dito sa Ayon sa nasusulat. Pwede kayong mag-share sa ating live dito din sa Russia TV mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, kung gusto nyo yung mga ganitong usapan, pwede nyo i-share mga kapatid. You can tag your friends sa pag-uusap na ito. Alam nyo mga kapatid, pag-usapin ng SDA, meron talaga yung salitang Sabat mga kapatid. Pinaka-main, isa sa mga main mga kapatid. So I hope mga kapatid you enjoy this debate. Marami tayong matutunan. At simulan na natin ang ating debate. Ayan. So again, ang topic natin patutunayan ng ating affirmative na ang body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ano niyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong layman at baguhang apologist ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. At tayo ay kinagagalak natin na makapanayam ngayong gabi si Pastor Rian Puentes, no? Ang isa sa talaga namang tinik sa lalamunan ng Roman Catholic Church at ni Darwin Titiano, no? Talaga namang hinahangaan natin siya sa katapangang susugod sa balwarte ng kalaban, no? Ayan. So, mga kapatid, ngayon, ang ating tema ay nabuo po sa pagsasaliksik natin sa background ni Pastor Rian, no? So, ito po ay nanggaling doon sa debate nila ni Jason Garbola na Acts 9 dispensation. No, kasi may paniniwala si Pastor Rian katulad ng sa Roman Catholic na Acts 2 dispensation, which is nagsimulaan niya daw ang church o ang tinatawag niyang body of Christ doon sa Acts 2. So mamaya tatanungin natin si Pastor Rian kung ilan ba talaga yung body of Christ, no? Kasi sa dispensation, ito mga kapatid, bago sa aking pangdinig ito talaga, honestly. Bago lang ito yung subdivision ng Old and New Testament. So, sila'y naniniwala, no, na mayroong Old and New Covenant. No? So, this is a Baptist belief, mga kapatid, no, na subdivision of the Old and New Testament o yung kita natin Old and New Covenant. So, hindi naniniwala si Pastor Rian doon sa Acts 7:38 na mayroon ng iglesia sa ilang. So hindi siya naniniwala doon. Bagaman may nabasa tayo at lagi niya namang sagot na naniniwala siya doon sa talata na mayroon naman talagang congregation of body of believers doon sa Acts 7. So sa wilderness ay hindi siya nag-agree na may body of Christ na doon sa Acts 7. No? So dito, titignan natin mga kapatid ang sinasabi ng Biblia, no? Yung ating posisyon bilang isang mag-aaral ng Biblia, mga kapatid, kung ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa body of Christ, no? Una, okay. Ang body of Christ, mga kapatid, ay tumutukoy sa church, no? So, wala naman po siguro tututol. Hindi naman po ata tutol yung ating pastor kapag sinabi natin ang body of Christ ay
ang church o ang iglesia. Kasi mapapasa naman po talaga sa Bible yan eh. Tingnan po ninyo. Ito sa unang Korinto, yan, unang Korinto sa talata po ng 12, pagkatapos ng 12, tatalon tayo sa 13, at dito sa talatang 27. Okay, ganito po ang ating mababasa. Unang Korinto 12, 13 at saka 27. Ang sabi ay ganito, no? Ito. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang bahagi at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat ay maraming katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay binabautismo tayong lahat sa isang katawan, maging Hudyo o sa Grego, mga alipin o lay at iba pang lahat ng mga pinainom sa isang inumin. 27. Kayo nga ay katawan ni Kristo at ang bawat isang bahagi at ang bawat isa ay mga bahagi. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Yan. So nakikita ninyo mga kapatid, inilalarawan ni Pablo na tayo aniya ay ang katawan ni Kristo o body of Christ. No? So ayan na. Unang Korinto 12:12, 13 at saka 27. So ito yung mga talata natin. So dito, sabi dito, tayo ay iisang katawan. Ito, mahirap itong logically, no? Kasi nabanggit nga natin, meron silang Old and New Covenant. Okay? Ano yung Old and New Covenant na ito? According dito, mga kapatid, sa Efeso 3, no? Ganito po kasi nila pinaghihiwalayan, mga kapatid. According po dito sa Efeso 3, basahin natin yung Efeso, ganito po nila pinag-chap-chap yan, mga kapatid, yung dispensation. Sabi po dito sa Ephesians 3:3, ganito po yan. Babasahin po natin yung tinatawag nilang mystery program. Mystery program or yung gap theory. No? Ang sabi dito sa Efeso 3:3, na sa pamamagitan ng pahayag na ipinaalam sa akin ng hiwaga, gaya ng nauna kong isinusulat sa iilang mga salita. Ayon sa mga dispensation, mga kapatid, ang talatang ito nagpapatunay na yung Ebanghelyo ay ipinaalam lamang kay Pablo. Sa madaling salita, hindi ito nakakilala ng mga Hudyo, kaya sila ay hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Kristo. Dahil aniya, kay Pablo lang daw ipinahayag ang misteryo ng pananampalataya na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. No? Yung Ebanghelyo na sinasabi natin. No? So, yan daw ay ipinaalam lamang kay Pablo. Mamaya mababanggit niya, no? Pero ako po, mga kapatid, tutol po ko niya sa mystery program na yun. At yan po ay unbiblical. Kung mamaya tatanong ni Pastor kung paano, sasagutin natin. No? Pero tutol po tayo na may gap po sa pagitan ng sinasabi nila na from 69 to 78th week of Daniel ay mayroong gap. So dito tayo sa gap, ha? Sa gap. Okay. So mababanggit din ni Pastor Rian yan mamaya. Ngayon, punta natin yung ikalawa nating patutuon na ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Dito naman po sa talata ng Roma, sa 2, tignan po ninyo, ha. Papansinin niyo po yung ating mga talata, mga kapatid. Roma 2:4 hanggang 5. Ganito sinasabi, mga kapatid. No? Ito. Roma 2:4 hanggang 5. O kinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis. No? Pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid sa iyong kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan, sabi diyan, no? Ayan. Wait lang. Ayan. Ayon sa yung katigasan pusong hindi nagsisisi ay nagtitipo ka sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at nagpapahayag ng matuwid sa paghuhukom ng Diyos.
Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa sa kanila, sa pamamagitan ng pagtitiyaga at mabuting gawa, naghahanap ng kalwalatian at karangalan at kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. So dito, mga kapatid, mapapansin ninyo, itong talatang ito na ating binasa mula sa Roma 2, ito, mga kapatid, ay yung mga taong iniligtas. At ito, ang paniwala ni Pastor Ian, yung body of Christ, kasi diyan sabi, Acts 2:47, yung mga hindi nagdag sa iglesia ay mga ligtas na. Mga ligtas na. So therefore, kapag kaligtas ka na, ligtas ka na, wala ka ng kasalanan or hindi ka na nagkakasala. Sa madaling salita, hindi ka lumalabag sa kautusan. Yan, kasi unang Juan 3:4, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So kapag kaligtas ka na, ay hindi ka na lumalabag sa kautusan. Kahit pa sa kautusan pa ni Kristo na tinatawag nila. Okay? Ngayon, ano po ang mga talata? No? Yung Efeso, basahin naman natin dito sa Efeso 1. Okay? Efeso 1. Basahin natin, no? Ayan. Efeso 1, 22 hanggang 23. Ganito sabi. 22-23, mga kapatid. Sabi ay ganito, no? At kanya inilagayan lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay sa iglesia na sa kanyang katawan. Sa niya pinupuspos ng lahat sa lahat. Ilan na lang minutes, mga isang moderator? Okay, so sa madaling salita, mga kapatid, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Gayun din naman ang mababasa natin sa Colossus 1:24 at Efesos 5:23 hanggang 25, mga kapatid. No? So, ito ang katawan ni Kristo. So, sa madaling salita, ang katawan ni Kristo, dahil ligtas na, sumusunod sa kautusan. Hindi pwedeng hindi. Kaya kapag ang body of Christ mo, nagkakasala, it means mayroong dumadaloy na masamang dugo sa katawan ni Kristo. Hindi pwede yan. Corrupted po yan. Mali pong aral yan. Aral na pang kulto. No? So mamaya, tatanungin tayo ni Pastor Ian kasi bitin talaga yung. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating affirmative Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Ray Ann Fuentes ng Baptist, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start na. Okay. Ang una kong katanungan, ayon sa SDA beliefs ninyo, bro Denmar, meron ba kayong aral patungkol sa body of Christ kung kailan ito nagsimula? Okay, ang body of Christ ay nagsimula siya within the Old Testament pa. Acts 7:38. Next question. Okay. Ang kinote mo na talata sa gawa, may nabasa ka dyan, body of Christ? Wala. Yes, meron. Okay. Question. Anong talata ulit ang binanggit mo? Okay, again, nasabi ko, Acts 7:38. Yung mga pinagbigyan at nagsitanggap ng mga aral. No? Ni Kristo. So therefore, body of believers of Christ. Okay? Next question. Medyo mahina yung Acts 7, ano yun? 38. Okay. Anong salin po ang binasa mo na meron pong body of Christ sa talata? Anong salin po yun? King James Version. Kasi hindi naman po kami naka-letra por letra eh. Kami po ay naka-lines. Okay. Acts 7, sinong nagsasalita dito? Sa Acts 7. Ang mga apostles nagsasalita diyan. Next question. Mga apostol? Yes. So, ibig mong sabihin, hindi si Esteban, mga apostol ang nagano dito? Nagsasalita?
Yes. Yes. Mga apostol. Okay. So, nung sinabi po itong context dito, this is talking of the church in the wilderness, sabi dito. Okay. So, ito bang church in the wilderness para sa iyo, body of Christ? Yes. Yes, because the church is the body of believers in Christ. And Christ is the Lord, even of the Lord of the Sabbath. Okay? So, siya pa rin yung Diyos sa Old Testament. So, naniniwala sa kanya, sumasampalataya, body of Christ. Next question. Okay. So, ibig mong sabihin, sa presentation mo, sabi mo, ang body of Christ ay hindi lumalabag sa kautusan. So, tanong, ito bang Church of Wilderness doon sa Church ng Wilderness, hindi ito lumalabag sa kautusan? Yes! Hindi lumalabag. No? Hindi sila lumalabag nung una. Okay? Pero, nung sila ay hindi na sumunod sa Diyos, sila ay lalabag na. Oh, kung kayo, ibig sabihin, hindi sila osas. Oh, pwede po ba silang malaglag from the body of Christ? Oh, next question. Di ba ang sabi mo kanina, yung body of Christ hindi dapat nagkakasala? Di ba yun ang sabi mo sa presentation mo? Yes, kaya nga tinanggal sila eh. Ano sabi? Ang bawat sanga na sa akin nagbubong ay di nagbubunga, inaalis ng Ama. John 15 verse 2. O, inaalis eh. So, hindi na part. Inalis na eh. Di ba? Next question. So, inalis sila dahil nagkasala. Binabago mo na ba sa presentation mo? Sabi mo, ang body of... No! Hindi ko binabago. O, yun nasa body of Christ, hindi talaga nagkakasala yan dahil sumusunod sa kautusan. Kaya nga sila tinanggal kasi hindi nga nasunod. Wala na doon eh. Oh, at the point of the yung lawlessness nila, tinanggal na sila. So wala na sila doon. Oh, hindi na sila part of the body. Oh. Next question. So, paano ba maging membro sa body of Christ doon sa Old Testament? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Next question. Okay. So, ibig mong sabihin itong mga Israelitas, which is the church in the wilderness, mananampalataya to kay Kristo? Yes! Saan talata mo yan makikita? Saan talata ko yan makikita? Oh, makikita natin yan dito sa Roma 11. Ang sabi diyan, yung mga Hudyo diyan na nagsisampalataya sa Panginoon ay ikinabit doon. Nakakabit sila sa punong olibo. Okay? Yan, nakakabit sila. So, ibig sabihin, mga mananampalataya, no, John chapter 15, mga nakakabit din. Mga Hudyo yun eh, di ba? Oh, yun din ang stand mo eh, di ba? Oh, next question. Okay, so ngayon, ang sabi mo, ang Episo 3 ay paniwala ko na kay Pablo lang inireveal yung mystery? Yun ba ang nalaman mo? Yes, di ba sa dispensation na mayroon kayong gap theory o mystery program na kay Pablo lang ipinahayag ang ebanghelyo na wala sa Old Testament yung gospel? Oh. Kami mga Adventist naniniwala na may gospel na doon sa lumang tipan. Hindi lang yan sa bagong tipan, kundi maging sa matandang tipan meron na. Next question. Meron ka bang ebidensya na yan ang itinuturo at pinaniniwalaan ko? Yes! Mamaya, lalabas ko. Mamaya. So paano kung sabihin ko nga hindi ko yan tindig at hindi namin yan tindig, kundi tindig yan ng mga hyper-dispensationalist? Mamaya, sasagutin ko. Oh, tindig nyo yan. May referensya tayo niyan. Mamaya, babasahin ko sa ikalawang pagtatayo.
Okay, itong tanong. Alam mo ba na tindig ng hyper-dispensationalist yung sinasabi mo at hindi sa amin? Alam mo ba o hindi? Oo. Alam ko na doktrina ninyo yan at belief ninyo yan. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang 7 minutes na pagtatanong mga kapatid ng ating negative sa affirmative. So bago natin puntahan ang ating negative presentation, dako tayo dito muna sa ating nasa live comment, no? Shoutout kay Amy Alfonso. Syempre, lagi-lagi yan. Shoutout din kay Glenn Tumanga. God bless, watching from Mindanao. SDA Keeper. So, shoutout din kay Sanchez Green, Grace Barrios, kay Sister Barrios, kay Pastor Joby Costan, Gelos II. Sabi niya, hahaha, ipit na, apostol kuno ang gasulti sa Acts 7. Shoutout din kay Sanchez Green, kamote ka na, Santiago. Shoutout din kay David Dula. Sabi niya, wala akong naintindihan sa sagot. Shoutout din kay Manuel III, hanggang next question na lang sa si kaibigan. Shoutout din kay Leluch Labena, nahahati na ang Baptist. Good sign yun. Shoutout din dito kay Foxy. Yan. Dito din kay Manuel III. Bro, kilala mo ang kontra ni Pastor R.A.? At ayan, Boji, advance congrats to Pastor Rayan. Alam na this. Shoutout din kay Ayan. Matutunan mo. Nawala. Dito din kay basta tayo. Christine. Sabi ni Christine ay wala yung comment niya. Sabi ni Christine Morje. Bilis ng comment. Shoutout din kay Ron Fernando. Shoutout sa mga batikang apologista. Sanchez Green, paano naniniwala kay Kristo ang church sa wilderness? At kay David Dula. Yan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Ang Pastor Rayan Fuentes, 10 minutes para sa yung pagiging negative. First stand ito. Your time start now, bro. Mahina yung internet. So, magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon ay una sa lahat dapat natin ituwid po ang ating kaibigang kausap kasi parang na-misinform po siya, no. Yun pong banda na yung kay Apostol Pablo Mystery Program, yan po ay tindig ng mga hyper-dispensationalist at hindi po yan aral natin dahil malinaw po dito sa binasa ni kaibigang Denmar sa 3, Ephesians chapter 3, na hindi ho kay Pablo lamang inireveal ang mystery na ito, and the mystery is that the Gentiles should be fellow heirs of the same body. So yung Gentiles fellow heirs, yun po yung sabi dito, revealed unto his holy apostles and prophets. So it's not revealed only to the Apostle Paul. Kaya it seems like na-misinform po si Bro Denmar. At una, ang kanyang presentation na dito po sa aklat ng Gawa 7 daw, mga apostol daw, this is not apostles but Stephen. Noong siya po ay nagkaroon po ng trial sa kanya, so depensa po niya ito at binanggit po niya yung iglesia sa ilang, hindi ho ito body of Christ, mga kaibigan na mga SDA, no? Para po sa kaalaman ninyo na ang body of Christ, paano po tayo maging membro doon. Ang sabi po dito sa 12:13 ng unang Korinto ay, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. So wala hong nagkaroong bautismo ng banal na Espiritu sa Old Testament, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang sabi po dito sa Matthew chapter 3, verse number 11,
I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. And this is talking of the Lord Jesus Christ. So, atin lang pong lilinawin, mga kapatid, mga kaibigang SDA, na marami hong mga maling aral at saka mga maling mga hidwang iglesia na naitayo dahil po sa maling paggamit ng Biblia. So itong tema na ito ay resulta ng isang walang kamalay-malay sa tamang paggamit ng Biblia, na ang Sabbath keeper pa rin daw yung body of Christ. No? Hindi ho totoo po yan, dahil ang body of Christ, which is the church, no? Yan po ang pangalawang, or that's the spiritual meaning of the church, the word church, na hindi ho yan yung local churches. At tama, wala namang pagkakasala dito sa body of Christ, dahil ito po ay ang mga spirits ng mga ligtas ay hindi naman yan nagkakasala. Unang Juan 3:9. So, sabi po ng unang Juan 3:9, na sabi po dito sa unang Juan 3:9, whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin. Hindi ho magkakasala yung born of God, itong spiritual ng tao. Ngunit ang nagkakasala ho ay ito pong katawan na papalitan pa lang pagdating ng Panginoong Hesukristo sa huling mga araw. So hindi ho ito yung kaya nga merong glorification. So hindi ho ang Sabbath keeping, mga kaibigan, ay hindi ho para sa mga mananampalataya na Panginoong Hesukristo. Kasi nga una sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo, kung titingnan niyo po ang kanyang mga ginagawa, hindi ho ito inutos sa Old Testament na Sabbath, kasi we believe at sa ating pag-aaral, ang Sabbath keeping po ay exempted po dito yung mga lingkod ng Diyos. Halimbawa dito sa Matthew chapter 12 verse number 1 to 5, makikita po ninyo na mali po sa Sabbath keeping ang ginagawa ng mga disipulo, na sila po ay they are plucking the ears of the corns. Tapos sabi ni Jesus Christ, ang kanyang depensa dito ay about exemption. Katulad ni David, dapat hindi niya dapat kinain yung showbread, pero bakit niya kinain? Na para lamang yun sa mga pari. At dito na po binanggit ni Jesus Christ sa verse number 5, have ye not read in the law how that on the Sabbath days the priests in the temple profaned the Sabbath? So itong mga pari na ito, they profane the Sabbath, pero sila hindi nagkasala. They are blameless. Why? Dahil hindi ho ito para sa mga lingkod ng Diyos. Kaya ang mga apostol, kahit man labag itong ginawa nila, na sila'y kumuha ng mga mga mais, labag po ito sa Sabbath keeping ng Old Testament, pero dahil sila po ay lingkod ng Diyos, pinili ng Panginoong Hesukristo, ay hindi ho sila bound sa Sabbath keeping law. At lalo na po yung body of Christ. Kaya itong kautusan na ito, totoo yun na yung kautusan ni Kristo ay dapat sundin. Pero ayon po sa mga talata, like for example, dito sa 1 John chapter 2 verse number 1, yung mga anak ng Diyos ay kung may magkasala man, ay meron tayong tagapamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya po yung advocate. So, ibig sabihin, meron po tayong tinatawag na confession, dahil magkakasala pa rin yung nasa laman. If we confess our sins, no, kailangan pong may confessions. So, sumusunod tayo, pero hindi ho yung sinusunod natin yung law of Moses, kasi po hindi ho yan para sa mga sa body of Christ, no? Lalo na po sa local churches. Kahit sa local churches, hindi ho yan para sa atin. Dito po sa unang Timoteo 1:9, knowing this, that the law is not made for the righteous man. So
So yung mga law na yan ay hindi po yan ginawa para sa mga matwid na mga tao, kundi para sa mga hindi matwid. Tayo na mga matwid, ginawang matwid ng Diyos, hindi ho yan para sa atin, no? Kaya nga, isa pa dyan yung Sabbath keeping. Kaya wala po kayong mababasa, na wala namang natin tindig ang ating kaibigan, wala kayong mababasa na may utos ang Panginoong Hesukristo na mag-Sabbath keeping o kaya yung mga apostol, wala ho. Yan po ay ginawa na lang na assumption ng mga naniniwala dyan dahil wala po silang talatang mababasa dyan sa New Testament ng Panginoong Hesukristo at saka ng mga apostol. Ang kanilang assumption dahil pumasok daw sa sinagoga, nag-Sabbath keeping. And that is one of the principles sa Biblia na narrative is not always normative. Dahil yan ay binanggit, gagawin yung utos, hindi ho. Dahil marami namang mga utos sa kautusan ni Kristo, inulit-ulit dyan po sa New Testament, may mga nabanggit dyan, pero never yung nabanggit yung Sabbath keeping na yan. Dahil alam ng Panginoong Hesukristo at ng mga body of Christ na ito pong Sabbath keeping ay hindi ho talaga ito para sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Hindi ho. Exempted po. In fact, Jesus Christ, sabi pa ni Juan, narrative ito ni Juan, na hindi lamang, sabi ni John, hindi lamang niya nilabag ang Sabbath, but he said also that God was his Father, making himself equal with God. So actually, si Jesus Christ ay yung mga ginagawa niyang mga paggawa sa araw ng Sabat, yan talaga ay pinagbabawal sa Sabbath keeping kung siya po ay ordinaryong tao. Pero dahil siya po ay lingkod ng Diyos at katulad ng mga pari na kahit sila ay nilapastangan yung Sabat pero hindi naman nagkasala, so diyan po natin malalaman na meron pala talagang mga exempted sa Sabbath keeping na ito. At malinaw po yan sa mga talata sa Biblia that this is the defense of the Lord Jesus Christ when he was accused of breaking the Sabbath. Now, hindi ho ito pinahintulot na manguha ng mais. Kasi nga even from the time na ito po ay inutos sa Exodo 31 yata, no? Or 16, no? Doon po sa wilderness, yung mana, hindi na po pwedeng manguha ng mana dahil hindi Sabat pala talaga. No, even magkumuha ka ng mais, hindi po pwede 'yon. At wala ho tayong mababasa kasi nga yan po ay pinagbabawal ang lahat ng mga gawa. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative at dako tayo sa unang pagtatanong din. Ating affirmative, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, unang tanong. Ito to confirm, para hindi tayo sinasabi mo na ko-confuse. Talaga bang Acts 2 dispensation ka? Talaga bang tinitindigan mo yan, Acts 2 dispensationalist ka? Yes or no? Yes po sa body of Christ. The body of Christ started Acts 2, pero ang local church po started at the earthly ministry of Jesus Christ. Pero yung dispensation na sinasabi mo, hindi po yan Acts 2 dispensation. Wala pong kami dyan. We believe in dispensation, pero wala pong titulo na Acts 2 dispensation. If we are talking of the body of Christ, Acts 2 po yung. Okay. Next question. Kasi body of Christ lang naman pinag-uusapan natin, no? Okay. So, diyan sa Acts 2 na iyong paniniwala, ilan ang body of Christ diyan? Isa lang po. Wala pong kahit saang talata sa Biblia kasi po isa lamang po ang body of Christ. Wala pong maraming body of Christ. Okay. Okay. So, dito, sinasabi mo na may iniutos sa Hudyo na hindi iniutos sa Hintil. Tama ba? Tama o mali? Tama. Sa madaling salita, mayroong dalawang grupo. Tama?
Mali po, merong tatlong grupo ng tao sa Biblia. Unang Korinto 10:32. Meron pong Hintil, meron pong Hudyo, meron pong Iglesia ng Diyos. Ayan po yung body of Christ. So, yung Hudyo at Hintil ay iba pa doon sa sinasabi mong church na pangatlo na sinasabi mo. So, iba pa yon. Yes, ayan po sa nakikita natin, nababasa naman natin dito sa unang Korinto 10:32 na huwag gumawa ng ikatitisod, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Tatlong klaseng tao sa Biblia. So, yung sinasabi dito sa unang Korinto, 12:12 hanggang 13, na Hudyo at Griego na nasa iisang katawan, ay hindi ito part ng church na sinasabi mong pangatlo diyan sa ginamit mong talata? Yes or no? Part po sila pag sila'y sumampalataya. Ang Hudyo, iba yung Hudyo, the 12 tribes, tapos Hintil, iba din pag hindi Hudyo, Hintil. And then pag sumampalataya sila, parte na sila, it's either Jews or Gentiles, pag sumampalataya, nasa Church of God or the body of Christ. Okay. So isa lang ang body of Christ, hindi dalawa. Yes. Ngayon, dito, gusto ko itanong, no? Sabi mo kasi dito, may exception ang lingkod ng Diyos sa Sabat. Okay, sa pangingilin or sa Sabat keeping. Sinulat ko ito yung mismong sinabi mo eh. Ngayon, saan talata natin mababasa na mayroong exception ang lingkod ng Diyos sa Sabbath keeping? Saan talata? Ang binasa ko, Matthew 12:5, sabi doon, winalang galang ng mga pari ang Sabat, ngunit hindi sila nagkasala. Okay. So, sinasabi ba doon na may exception sila? May nabasa ka bang exception? Meron o wala? Meron sa implied. Kasi nga, hindi ho pwedeng iwalang galang yung Sabat tapos hindi sila magkasala. So, ibig sabihin, talagang merong mga exempted dito dahil winalang galang nila, meron silang mga trabaho doon sa templo, yung mga pari, pero hindi sila nagkasala dahil exempted ho sila dito sa Sabbath keeping na ito about sa service or paggawa ng mabuti. Uulitin ko yung tanong. Uulitin ko yung tanong. Sa madali bang salita, wala kang mababasa letra por letra, word by word. Mababasa at nakasulat yung sa talata. Exempted sila sa Sabbath keeping. Tama o mali? Mali, meron po letra por letra, hindi verbatim. Letra kasi yung binabasa natin eh. Letra por letra po ito ang nakasulat. Hindi ho ito thoughts. So, letra yan nakasulat po dito that winalang galang ng mga pari yung Sabat ngunit hindi sila nagkasala. So, ewan ko sa'yo kung okay ba sa'yo na iwalang galang yung Sabat tapos hindi magkasala. Next question. So yung wala ka rin nabasa verbatim na exception diyan. Wala ka talaga nabasa. Walang verbatim, pero letra por letra ang nabasa natin. Ang mga pari, winalang galang po yung Sabat, ngunit hindi sila nagkasala. At alinsunod din po ito sa premise, first number 1, defense ni Jesus Christ, na si David, na dapat hindi niya kinain yon para lang sa mga pari yung shewbread, pero kinain niya at hindi siya nagkasala. Ang sabi dito sa ginamit mong talata sa unang Timoteo 1:9, ang kautusan ay ginawa o ibinigay para sa mga makasalanan at sa di mga matuwid. Tanong ko sa iyo, ha? So, ikaw ba ay may sinusundang kautusan? Meron o wala? Meron. Yung kautusan ni Jesus Christ, yung love one another, the chief and second commandments, yun po yung sinusunod namin at iba pang mga iniutos ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan din ng mga apostol. May nabasa ka ba dyan sa unang Timoteo 1:9, verbatim na law of Christ or law of Moses? May nabasa ka ba dyan, verbatim? Meron o wala? Wala po, pero meron po akong nabasa na yung law na nomos or law, pagka sa Apostol Pablo sa Sabbath School lesson po ng Seventh-day Adventist, tumutukoy po yan sa law of Moses. Pero dyan po, malinaw po na yan pong nakasulat na dyan, law, especially the Apostle Paul, he was a Pharisee, wala pong iba dyan kundi yung law of Moses yan. Sige,
ganito, bilang pagpapatibay dyan sa sinasabi mo, saang Sabbath school lesson yung sinasabi mo? Bigyan mo ng petsa, quarter, at page. Sige. Saang Sabat? Ang sagot ko po ay Sabbath School Lesson. Meron pong nakasulat dyan regarding sa pagka si Apostol Pablo po ang nagsabi about the law, tumutukoy po yan sa Law of Moses. Sa madaling salita, wala. Ay, sayang naman. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. At shoutout muna sa ating nasa live. Nandiyan si June Reyes. Alin ang winalang-galang, yung Sabat o yung templo? Shoutout din kay Pastor Jovi Aguilos or Aguilos the second. Hahaha, lasaw na ang SDA. Shoutout din kay Noriel Gabasa. Bagsak talaga ang aral ng Baptist. Shoutout din kay Jose Bayray. Sabi ni R.A. Puentes, ang Sabat daw hindi sa mananampalataya. Uuhawin ito kung ako yan. Shoutout din kay yung Mostar. Naku, sablay si Puentes sa pinagsasabi niya. Shoutout din kay Apologetics of Truth. Anong argumento yan? Si Jesus Christ manlalabag o labagero? Shoutout din kay Jason Gulong. Wala na literal na Sabbath keeping sa panahong Kristiyano. Shoutout din kay Elmer Piasistona. Kung hindi para sa Christian ang Sabat, ang tanong, bakit po pinagpapatuloy pa rin sa mga apostoles? Soail ka talaga sa ganyan bagay, Pastor. Shoutout din dito kay Bro Robert Lara. Ikaw yung pastor na huwad. Pastor Joby. Shoutout din kay Bro Robert Lara. Ayan na ha, pastor ng Baptist na nagsabi na kailangan natin mag-confess. At David Dula, mahina lang magtanong. Yung Mostar, Sabat ang tanda ng Diyos, kaya hindi pwedeng alisin yan. Sabi ni John Reyes, yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso at pag-ibig sa kapwa ay nasa kautusan, doon yan kino ng Panginoong Hesukristo sa kautusan. At si Gisrel Casinilio, sayang si Pastor Puentes, di naiintindihan ang Sabat ni Kristo. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Puntahan natin ang ating rebuttal stage. Mauna dito siya, si Denmark. Yes bro. Nakikita ba yung screen ko? Nakikita? Yes bro, nakikita. Okay, sige, thank you. Okay, 10 minutes para sa yung rebuttal bro. Your time start now. Okay, yan mga kapatid, no? So, ina-affirm ni Pastor yan na siya ay isang dispensationalist o naniniwala siya sa Acts 2 pagdating sa body of Christ. Hindi niyo ba alam o hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, saan ba galing itong dispensation na ito? Eka, no? So, sabi ko nga sa inyo, bago ito sa akin, itong dispensation na ito. At inalam po natin kung saan po nanggaling yan. Saan po galing yan? Ito po. Sabi po dito ni Steve Wahlberg sa Left Behind by Jesuits, at the Council of Trent, the Jesuits were commissioned by the Pope to develop a new interpretation of the Scripture that would counteract the Protestant application. No? Sino ang gumawa? Si Francisco Rivera, isang Jesuit na pare and doctor of theology. And this became the viewpoint was quickly adopted by the Roman Catholic position. Official, no? Official na posisyon ng Roman Catholic. Ito po, in 1590, si Francisco Rivera, i-publish a commentary, mga kapatid. Ang sabi, ang komento ni Luther, no, the result of his work was a twisting and mulling of the prophetic truth, no? So, ayan po, no. Ano kaya itong tawag dito sa pinausong aral ni Francisco Rivera, no? Maya-maya alamin natin, no. Isa pang promotor ng dispensation ay si Cardinal Robert Bellarmine. No? The futurist teachings of Rivera were
further popularized by the Italian cardinal and the most renowned of all Jesuit controversialists. No? So si Francisco Rivera has been called the father of futurism. Okay. So ngayon, ang sabi diyan sa ating reference no, dito sa Wrongly Dividing the Word of Truth ni H.A. Ironside noong 1938. In the 19th century, Anglican clergyman E.W. Bollinger was the father of the system of hyper-dispensationalism theology. Ito yung kanyang binabanggit. That claimed that the gospel of grace was unknown until it was revealed to Paul. Kay Paul lang daw, no? So one implication of the teaching is that Jesus' own teachings, including the Great Commission, are not binding or applicable to the church. No? Ito ang turo ni Bollinger, no? Na isang hyper-dispensationalist. However, sabi naman ni C.R. Stam, no? Things that differ, dito sa Berean Bible Society 1996, first published in 1959, dispensationalists claim that Jesus' teaching were the terms that would have been in effect that the Jews accepted the offer of the kingdom. So they believe, mga kapatid, the only revelation binding on the church is what was given to Paul. So this means that the church that we are in is not what Jesus called my church. So therefore, Paul writings to the Gentiles, the church, the 13 books of Romans to Philemon, ito lamang ang tinatanggap nila Pastor Rayan. Yung 14 letters of Paul, no? Yan. 14 letters of Paul. Pagdating po sa mga hyper, mga kapatid, 7 letters lang. Okay? 7 letters lang. So baka sabihin ni Pastor Rayan, hyper dispensation yan hindi naman kami yan. O paano ito mga kapatid? Si Larkin ay isang Acts 2 dispensationalist si Larkin. Ano sabi ni Larkin? The revelation of Jesus Christ, ito sa kanyang libro, no? Na the dispensational truth, no? Premillennialists are divided into the school of interpretation. No, ito yung tinatawag nating preterist and historical and futurist na ito nga inimbento ng Papal Church o ni Jesuit Alcazar. No, kailan ng 1614. Ang sabi pa dito sa libro, mga kapatid, no, yung futuristic school na yan ay na-develop noong 16th century, no? Yan is to counteract the Protestantism. Nagawa na naman ng Jesuit. So ito ay tinatayo ni Rian Fuentes sa dispensation, tayo ng Katoliko, ng Jesuit. Tingnan po ninyo mga kapatid. Ito, dispensational approach to the New Testament. Ito lang yung tinatanggap nila, Ayan. Yung Acts period. Ano po yung Acts period? Hebrews, Jews, James, 1 Peter and 2 Peter, 1st, 2nd John and 3rd John, Jude and Revelation. So sa Gospel, Matthew, Mark, Luke and John. Okay? So Galatians, 1 Thessalonians, Colossians, Roman, Acts. Okay? So yan ang mga tinatanggap nila. Pagka ikaw ay post-Acts, yan. Ephesians, Colossians, Philippians, Philemon, Titus, 1 John, 1st and 2nd Timothy. Dito mga kapatid, mapapansin niyo may pagkakaiba na. Bakit? May tinatawag silang gospel period, si Acts period, si Acts 2, at si post-Acts. Sino si post-Acts? Meron pang mid-Acts po yan mga kapatid. Nakita po ninyo? Ayan po mga pagkakaiba ng dispensation. Sa dispensation, mga kapatid, sila ay literalist. When you say literalist, they interpreting the scripture literal. Pagka hindi binanggit, hindi nag-e-effect. Tandaan niyo po yun Katulad doon sa Pukutos, hindi daw nabasa ni Pastor Rayan. So hindi na dapat sundin. That is the interpretation of the dispensationalist literalism, no? So meron silang distinction between Israel and Gentiles. So narinig niyo naman kanina, di ba?
Jews and Gentiles and Church of God. Narinig nyo naman, di ba? Oh. So sa mga sagutan kanina ni Pastor Rian, no? Oh, inamin niya rin na hindi lang kay Pablo. Bakit inireveal sa mga propeta at mga apostoles ang misteryo, wala nang gap. Sa madaling salita, inaaway ni Rian yung mga kapwa niya, dispensation. Oh, inaaway niya eh. Ngayon, sabi niya, paano daw tayo pupunta doon sa body of Christ? No? Pagka ikaw ay nabautismuhan, hindi ba sa James chapter 5 verse 7, Joel chapter 2 verse 23, Acts 2, yan yung tinatawag nating rain, yung ulan. Yan di ba ay Holy Spirit? The former and latter rain ay ang Holy Spirit. Alam niyo pa suriyan yan. Sa madaling salita, mga Jews, they received the early rain, which is the Holy Spirit, na nandun sa Acts 2, na siya'y tinatawag na latter rain. No? So nakapasok ang Jews. So, body of Christ, no? Ngayon, dito mga kapatid, meron sila, ulitin ko subdivision of the Old and New Testament. Dito ako nagtataka, no? Ang sabi ni Pastor Rian, isa lang daw ang body of Christ. So tinanong natin siya, meron ng Jews, may Gentile na, at may Church of God. So ang sabi niya, no, nagiging part lang ng body of Christ ang isang Jew at Gentile kapag sila ay nabautismuhan. So therefore, dalawa pa rin. Bakit? Mayroong Jewish Christian at may Gentile Christian. Dito nagko-contradiction. No? Lumilitaw dito, pumapaling doon sa mid-Acts si Pastor. Bakit? In Acts 13, may mga nagsasabat na Gentiles. Oh, kung Acts 2 naman pala siya, bakit hindi niya tatanggapin ito? Oh, ngayon, yung sinabi niya, no, dito mga kapatid, yung Acts 9 na mid-Acts, meron silang 14 letters. Si Acts 28 ay meron silang 7 letters. Nandiyan naman po sa ating presentation, mga kapatid. Yan po tignan po ninyo. Sabbath for the Jews, ito po kategorya yan. So para sa, tignan niyo po sa Acts period, kala pasorian, Sabbath for Jews, Christian and non-Christian, no Sabbath for Gentile Christians. So para sa Acts 2, wala daw Sabbath para sa Gentiles. Sa madaling salita, yung mga sulat ni Pablo na intended for the Gentiles, kailangan wala tayong mabasang Sabbath doon. Mamaya, alamin natin ano ba yung mga libro na yan. Ang sabi kasi dito, ang tinatanggap lang nila Rian, mga kapatid, no, ay 14 letters. 14 letters ni Pablo. No? O, bilang mo. Ako, sayang. Okay, so Sige, dyan sige. nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako naman tayo mga kapatid sa 7 minutes. Second cross ito ng ating negative sa affirmative. So, Pastor Rian Fuentes ng Baptist, your time start now. Okay, bago lang nabanggit mo, Bro Denmar, na may nangingili ng sabat na mga hintil sa Gawa 13. Ang tanong ko, mga mananampalataya ba yung mga hintil na yon ng Panginoong Hesukristo? Yes or no? Yes. Pinangaralan pa nga ni Pablo at ni Bernabe ng 3 sabats. Sabi doon sa Acts 13 verses 42 to 45. Next question. Bago po sila pinangaralan, kasi po sila po ay doon po sa Synagogue of the Jews, kasama yung mga Hudyo. Tinatawag po silang proselyte. Bago sila pinangaralan ng Apostol Pablo, sila ba'y mananampalataya ni Kristo, yes or no? No. Siyempre, ang pananampalataya ay nagmumula sa pangangaral ng Ebanghelyo. So, kaya aralan muna sila. Pero nung sila napangaralan na, nagsabat sila. Hindi tulad ninyo na hindi kayo nagsasabat kung makaalam kayo ng Ebanghelyo. Kaya nga, ibang body of Christ na tinuturo ninyo pangkulto yan. Pagkatapos silang sumampalataya, nag-Sabbath keeping sila. Saang talata po? Sa Acts 13. Nagsabi 13 verses 40 and up. Yan, nandiyan yan. Acts 13.
Saang talata nga? Talata ang din ano ko, isang talata. Acts 13, verses 40 and the following. Yung mga sumunod na mga talata. Sabi niya, pinangaralan sila ni Pablo at ni Bernabe ng 3 Sabat. Next question. Yun ba ay synagogue of the Jews or synagogue of the Christians? Pakiulit niya na chapis. Yun ba ay synagogue of the Jews o synagogue ng mga Kristiyanong mananampalataya kay Kristo? Yung pinasok nila Bernabe at Pablo. Okay, 10 seconds. Walang sinasabing synagogue of Jews or synagogue of Christians. Ang nakasulat doon ay synagogue lang. Next question. Okay. Let's see. Kung synagogue po, meron bang ibang synagogue maliban sa mga mga Hudyo? Meron. Sinagoga ni Satanas doon sa Revelation. Next question. Okay. So, tinitindigan mo na talagang walang mababasang synagogue of the Jews sa Acts 13? Wala. Next question. Okay. Verse number 5 sabi, and when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogue of the Jews. Anong version? Translation. King James Version. Okay. Anong question mo dyan? Yeah, ang tanong ko po, paninindigan mo ba na walang synagogue of the Jews sa Acts 13 na pinasok nila Apostol Pablo? Yes, doon sa Acts 13:40 to up. Ang binasa mo is verse 5. So wala doon sa aking sinasabi kanina. Sa verses 40 and the following. Wala doon eh. Okay. Gaano ka kasigurado na 14 letters of Paul lang ang tinatanggap namin? Okay. Dalawa lang naman po yan eh. It's either 14 or 7 letters. No, ang tinatanggap po ninyo. Nandyan po sa aking presentation kanina. Yan po ay summary of belief ng post-Acts, mid-Acts, and yung sa inyo na Acts period. Next question. Itong ginawa ng mga pari na winalang galang yung Sabat, para sa iyo, okay ba na iwalang galang ang Sabat at hindi ka magkakasala? Hindi okay sa akin na walang hiyain ng Sabat na katulad ng mga nagsasabing osas na lumalabag pa rin sa Sabat. No? Hindi po ako pabor doon. Okay? So sa akin, kapag kaligtas ka na, kailangan sumusunod ka. Kaya nga ang sabi, mga sanga na nagbubunga. Di ba sa John 15? Ang bunga ay bunga ng good works. Next question. Bakit po hindi nagkasala ang mga pari na winalang galang nila yung Sabat dito sa Matthew 12:5? Bakit? Bakit hindi sila nagkasala? Sapagkat ang winang hiya dyan ay ang templo, hindi ang Sabat. Magbabasa ka na lang eh. Reading comprehension yan, Pastor. Next question. Okay, babasahin ko Sabi dito sa King James Version, or have ye not read in the law how that on the Sabbath days the priest in the temple profaned the Sabbath? Ano yung pinoprofane dito? Ayon sa comprehension mo, ano yung pinoprofane? Ang Sabbath o yung templo? Temple during the Sabbath. Next question. Ano pong translation na tinatanggap mo dito? Kahit anong translation, hindi lang King James Version lang sa amin. Kaya nga, anong translation ang sinasabi mong during the Sabbath? Merong during the Sabbath. Marami. Marami kung magbabasa ka ng New International, New Revised Standard, New Living Translation. Marami. English Standard Version, marami mga versions. Okay. Babasahin ko ulit, ano po ang dito sa King James Version, sabihin mo, tama ito o mali, na sinabi, how that on the Sabbath days, the priest in the temple profane the Sabbath.
So tanong, ano yung kanilang winalang galang? Yung templo o yung Sabat? Yung temple nga po, mali nga po kasi pagkakaintindi nyo dyan eh. No, dinesecrate ang temple dyan. Kaya nga pinatigil noon ang pagkakandog, at yung sinasabi doon sa Panaboy at sa Osias na ipinatigil sa kanila dahil nga yung kanilang celebration ay desecration of the temple na, no? Next question. Dito po, sa ginawa ng mga apostol na sila po ay nanguha ng Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. At shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Sabi ni Jonix Chong, comprehension daw, haha, pero palpak ang sagot. Shoutout din kay Jeramil Amlon, huli na naman, hahaha. Sabi naman ni Region de los Reyes, huli again. Sabi ni David, Dula, profane the Sabbath na nga, tapos temple pa rin. Ina ng comprehension. Shoutout din kay Kin Buendia, naku, lagot na si Denmar dahil ang mga hintil sa Acts 13 bago pa sila napangaralan ni Pablo, sila ay dati nang nangilin dahil sila ay convert sa reliyong Judaism. Verse 43, sablay si Denmar. Pastor Joby Costan Aguelas the second, haha, hilom diha kabalo ko sa ubang SDA, gatago tago og kaon og chicharon. Sa Tagalog ito, kapatid, alam doon niya yung ibang SDA ay nagtatago habang kumakain ng chicharon. Ayan. Shoutout din kay Gisrael Casinillo. Seafood dili man na pagkaon kay hugaw man na og balaod na sa Dios nga dili na ipakaon ang walay kapay og walay himbe. So sabi niya yung seafood daw hindi pagkain at ito ay madumi at utos ng Diyos na hindi ito ipakain at hindi siya natutuwa. Ay, ang pagkaon ang walay kapay, yung walang yung ano mo to, kills at saka yung ano. Shoutout din kay Jonix Chong, hahaha, nag-strawman na si Denmar, naku po, kawawa talaga kapag macross. At shoutout din kay Rejan de la Cruz. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Pastor Ryan Puentes sa kanyang rebuttal. 10 minutes, your time start now, Pastor. Okay, alright. So, magandang gabi ulit. At dito, no, kitang-kita yung pamimilipit po ng ating kaibigan na kausap natin ngayon. Ay, sabi po dito, kahit itagalog mo man eh, niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat. Sabi pa, comprehension. Kahit meron ng siyang subject dito, templo pa rin daw. Okay? So, ganyan po. Pagka mali po yung aral natin, tapos didepensahan, ayan po ang mangyayari. Dapat mong pilipitin itong mga talata na nakasulat. So, nasa templo po yon, in the temple kasi sa English mga kapatid. The priest in the temple. So, para sa iyo, Bro Denmar, para po sa kaalaman mo, ang in the temple phrase, yan po ang sasagot sa tanong na saan. Pero ito pong pinoframe po nila yung subject na may article na yan po yung Sabat. Kaya iwan mo na yung Sabat keeping na yan dahil para lamang po yan sa mga walang relasyon sa Panginoong Hesukristo at hindi lingkod ng Panginoong Hesukristo. So meron siyang nabanggit mga kapatid, again, tinatanggap daw natin 7 letters or 14 letters of Paul. Talagang ligaw na ligaw ka, kaibigang Denmar. No, naligaw ka talaga at hindi mo pinag-aralan yung tindig ng inyong kausap. We believe in the whole New Testament from Matthew hanggang Revelation. Yung aming dispensation po ay sa hermeneutics lamang po yan, paano gamitin ang Bibliyang tama at hindi po yan galing sa Katoliko kasi ang Katoliko wala namang dispensation yun eh. Sila nga po ay mayroong 10 commandments, mayroon pa silang mga
mga ginagamit na talata ng Old Testament na ipapalusot sa aral nila, wala po silang dispensation. So yung dispensation namin, kakaiba sa pinag-aralan mong mid-acts, yung hyper, wala ho doon. Ngayon, ang sabi mo na sabi mo kasi doon sa aklat ng sa aklat ng gawa, parang hindi ka na gano'n ng Biblia eh. Aklat ng gawa, chapter 13, ang mga ano dito, ayan o, si Barnabas at saka si Pablo, sila po ay pumasok talaga doon po sa Synagogue of the Jews. Sabi niya, wala raw nakalagay dito. So, ito pong hindi ho nangilin ng Sabat ang mga Kristiyano. Ito mga hintil na ito, sila po ay proselyte. Converted po sila sa Sabat, sa Judaism. Sila ay converted. Kaya nga sila nakikisabat din sa mga Hudyo. Converted sila eh. Kaya nga si Apostol Pablo pumapasok sa Sabat, hindi po upang mangilin, kundi siya po ay nag-preach po ng gospel doon sa mga Sabat of the Jews. Kasi nga, sabi pa nga dito ng Apostol Pablo, ayan o. Bakit nga ba si Apostol Pablo pumapasok po siya sa mga Sabat, sa mga synagogues sa synagogue ng mga Hudyo? It is because, sabi ng Apostol Pablo dito, sabi and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. Okay? Kaya inuuna ng Apostol Pablo yung mga synagogue of the Jews kasi nga doon po yung maraming tao at mga Hudyo ay nagtitipon. Isa pong assumption po yan na nangingilin daw ng Sabat, no? Ang bihira naman yung kababayan at mga kaibigan nating SDA na sasabihing nangingilin, ang ginagawa po nila ay nangaral, pero yung pangingilin iba po yun dahil talagang sa Old Testament hindi dapat gumawa ng kahit anumang gawa. Kaya nga ang mga ano dito, hindi ho ito para sa atin, no? Hindi nila naunawaan kasi na ang Sabbath keeping po ay hindi ho yan para lalo na sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo kung siya po ay ordinaryong tao tapos wala pong exempted sa Sabbath keeping, talagang nilalabag ni Jesus Christ po. Paglabag po ito na gumawa po siya ng mga pag-heal ng mga tao. Lalo na po itong sinabi niyang rise, take up thy bed and walk. Bawal ho ito sa Sabbath day na gagawin. Pero bakit pinagagawa ito ni Jesus Christ? Dahil hindi ho siya bound po dyan po sa law na yan. Even the priests in the temple, they profane the Sabbath pero they are blameless. O ngayon, kung magpapalusot naman yung mga kaibigan nating SDA like si Bro Denmar na ang niwawalang galang dyan ang templo. O, meron ka bang talata na pag iwawalang galang ang templo, hindi pa rin nagkasala? So, hindi ho nila ito talaga kayang tindigan na the body of Christ daw, yung iglesia daw ay para daw sa, nangingilin pa raw ng Sabat. Yan po ay, di ba, mayroon pang nabanggit sa comment section, tatak daw ng Diyos ang Sabat. Hindi ho, kayo po'y niluloko ng inyong mga tagapagturo. Wala pong sinabi, ang tatak ng Panginoong Hesukristo o ng Diyos, lalo na po dito sa Revelation chapter 7, na ang tatak po dyan at tatak sa noo ay Sabbath keeping. Wala hong ganyan. Wala po, wag niyong dagdagan yung Biblia. Kayo po'y nag-a-assume. Ang tatak po ng Panginoong Hesukristo, yung banal na Espiritu, pero dito po sa Revelation 7, wala pong sinabi dito kung ano pong itinatak po dito. At ito po'y itatatak doon sa kanilang foreheads. Paano mo itatatak sa forehead yung Sabbath keeping? So dito po mga kapatid ay wala pong napatunayan si Bro Denmar bagkus siya po ay namamaratang. Paragi po siyang namaratang na tinatanggap daw natin 7 letters. We believe in the from Matthew to Revelation. We believe in all the letters of the apostles dahil ang hindi po si Apostol Pablo lamang ang spokesperson ng body of Christ dahil dito po sa Efeso 4:11 and he gave some apostles.
Ang apostles po, plural, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So si Bro Denmar ay namamaratang, nagtuturo siya para sa akin na hindi ko naman aral. Sa akala niya na lahat tayo ay parehas, marami pong nagdadala ng, kung may dispensation ng Katoliko, so be it, pero dapat mo yang ihambing dahil hindi po yan ang tinitindigan namin. Ang wastong dispensation ay hindi po hyper, hindi po mid, kundi ito pong church age, doon po nagsisimula yan talaga sa Panginoong Hesukristo at yung lahat ng mga apostol, lalo na yung kanilang mga sulat, yan po lahat ay magagamit po sa body of Christ. So, namamaratang po kayo, kaibigang Denmar, at after this, ikaw po ay humingi ng tawad dahil namamaratang po kayo at hindi po yan, bawal po yan sa inyo na mamaratang po kayo sa iba. At para po sa kaalaman mo, yung aming tinatanggap na letters from Paul to Peter, parehas lamang po yan na membro sa body of Christ. Kasi si Pablo ay naanib lamang. Nauna po ang mga apostol, then naanib lamang po ang Apostol Pablo. So, hindi ho kami gaya ng iyong na-research na para bang hyper o kaya yung mid, yung mga Grace Baptist, mid-acts po yan. At saka yung iba pang mga nagdadala ng pangalang Baptist. That is not our beliefs. Kaya dapat ay tinanong mo muna ako para at least hindi masayang yung iyong presentation. So, ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayang SDA, ay wala ho tayong matibay na batayan na ang body of Christ ay nangingili ng Sabat. Bagkus, iyan po ay hindi ho magkakasala ang isang body of Christ member kung siya po ay mangingilin man o hindi, no? Roma 14. Kung gusto mong mangilin ng isang araw, Sabat, pwede ho yan. Pero wag lang matitisod ang ibang kapatid. Kung ayaw mo rin, hindi ka rin magkakasala. Yan po yung tamang prinsipyo ng Apostol Pablo na inilagay po kasi po marami pong ina-reveal sa Apostol Pablo pero hindi ho lamang siya. Marami pa pong na-reveal po yan. Kay Apostol Pedro, unang-una, na yung mga hintil talaga ay pwede para sa fellow heirs. So, wala hong, by the way, no, nasa Juan 7:39 yung nabanggit ni Bro Denmar patungkol po sa Holy Spirit baptism. Hindi yata ito na familiarize ni Bro Denmar. 7:39, Bro Denmar, wala pong tatak ng banal na espiritu sa Old Testament. But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. Sabi po dito, for the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So the Holy Ghost in Acts chapter 2, doon po ang pagbubuhos. Hindi ho sa Old Testament. Okay, so dako tayo mga kapatid sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, yung question ko. So, kung naniniwala ka lahat sa sulat ni Paul at hindi natin bibilangin sa 7:14, just like the dispensation do, no? Traditionally, mga dispensation talaga ito, no, yung pinag-uusapan natin. So, kung hindi ka naniniwala or doon sa 7:14, sige, sabihin na natin ganito. Naniniwala ka na lahat ng sinulat ni Paul ay ang ilan doon ay isinulat sa Gentiles? Yes or no? No, hindi ho Gentiles na hindi hindi ligtas, kundi Gentiles na mananampalataya, karamihan doon kasi nga siya nga po ay apostol ng mga hintil. So mga hintil na mananampalataya, hindi po Gentiles per se. Okay. Sa madaling salita, yung mga Gentiles na nasa body of Christ, ano-ano ang mga sulat or epistle ni Paul sa kanila? Magbanggit ka ng pangalan ng mga epistle ni Paul sa na para sa Gentile body of Christ. From Romans hanggang Hebrews kung siya po talaga yung sumulat. Pero to be safe, kung hindi Hebrews ay hanggang kay Lemon, yung 13 epistles po niya, yan po talaga ay isinulat. Pero maliban doon sa pastoral letters na kay Timotheus at Titus, pero yung mga for the church,
malinaw naman yan, Roma, Corinto, Thessalonica, Efeso, Pilipos, marami pong para sa church, hindi po sa pang individual. So, mayroon namang application pa rin even though ito'y pastoral letters para sa mga pastors din. So tama ba yung Epistle of Colossians ay para sa mga Gentile body of Christ? Yes or no? Yes, pero linawin natin, Gentiles na mananampalataya nga. So, yung mananampalatayang Hintil at saka Hudyo ay sa body of Christ. Iisa lang ang aral po ng Hintil at Hudyo na mananampalataya. Kasi nga, Hintil at Hudyo, iisa na lang yan sa katawan ni Kristo. Okay. So, kapag ba dispensation, literalist, halimbawa, hindi mo nabasa na ipinautos sa Kristiyano ang 10 utos verbatim, hindi dapat paniwalaan. Yes or no? Ano yun? Pakiulit nga, pakipatay yung oras. Ulitin ko. Pagka ba ang dispensation, di ba literalist interpretation? Literal. Literal sila mag-interpret. Pagka hindi nabasa verbatim na hindi iniutos sa mga Kristiyano ang 10 utos, ay hindi dapat sundin na at hindi na dapat paniwalaan kasi hindi mo nabasa eh. Tama? Yes or no? Hindi ho ganyan na para mabasa na dapat mabasa na hindi na. Actually ang ating pong pinag-aralan talaga ay kung meron pong luma, may bago. So ngayon, ang ating nakikita po ay since ang Panginoong Hesukristo na po ang kanyang dispensation, the dispensation of the grace of God, kay Jesus Christ ibinigay po yung lahat na kapamahalaan, then yun po ang ating susundin. Hindi ho maghahanap tayo ng kung hindi na o dapat pa. So dapat po nating intindihin din yung mga ibang mga lengguwahe ng Biblia na kung saan sa 2 Corinthians chapter 3 malinaw po diyan. Okay. So tama ba yung interpretation na kapag kanyo covenant para sa mga Gentile believers ay wala nang Sabbath? Yes or no? No, parang hindi masyadong malinaw. Hindi ho Gentile believers lamang, kasama po yung Hudyo, pero yung Sabbath keeping law. Kasi yung Sabbath lamang po bro, ay meron din po kaming Sabbath, spiritual na Sabbath, yung kaligtasan Sabbath po yun resting of our souls. Okay. So hindi inuutos sa mga Gentile believer na mangilin ng Sabbath as part of the new covenant. Yes or no? Yes, kasama pa yung Hudyo na mga believers, hindi po iniutos yan na mangilin. Ngunit kung meron po mga Hudyo na mangilin sila, Romans 14, kasi kung nakasanayan nila, if that is they're doing it to the Lord or for the Lord, wala hong problema doon. Sa madaling salita, yung mga Jew believers na nasa body of Christ, sabi mo na nasa body of Christ, ay maaari silang mag-Sabbath or mag-observe ng Sabbath according sa Romans 14? Yes or no? Yes, at ang malinaw ay kasama pa yung Hintil kasi nga mayroong mga proselyte. So kung nakasanayan din nilang mangilin ng Sabbath, then mangilin sila basta for the Lord, hindi matitisod ang ibang kapatid ay wala nga ho yung problema ayon sa Apostol Pablo sa kanyang letters ng Romans 14. Sa madaling salita, yung Jews and Gentiles, believers, Jew believers and Gentile believers na part ng body of Christ ay nagsasabat pa. Teka, may aso. Pakiulit po. Ano? No, ulit. Okay, ulit bro. Ulit. Okay, ulit. Sa madaling salita, yung Jew believers and Gentile believers na part ng body of Christ ay nagsasabat pa rin
Please confirm, according to Romans 14, yes or no? Hindi ho nagsasabat pa rin. Ang sabi po diyan, if you regard a day, yan po'y pagpapahayag. Nagpapahayag po ng aral ang Apostol Pablo, if you regard a day, you regard it unto the Lord. If a man esteem it not, or esteem lahat ng mga araw ay pare-parehas lang, ayan, aral po yan, hindi po nangilin po or nag-Sabbath keeping pa rin sila. Yan po'y aral para kung meron man, ay hindi dapat hatulan. Yun po yung nakasulat. Pero yan po'y pagpapahayag. Sa madaling salita, sabi mo kung meron man, ibig sabihin, meron, yes or no? Wala nga dyan. Pero pagpapahayag ng Apostol Pablo yan. Kung merong gagawin pa po nila yan, wala hong problema. Ayan po ay panahon sa pangangaral, pagsusulat pa lang. Kaya, Objection, Anong hindi ko objection po natin? tinatanong kung wala. Ang tanong ko ho, Mr. Moderator, kung yung salitang meron, sabi niya meron man Kung meron man, ang tanong ko, meron ba? Kasi, ang sabi niya, kung meron man. Ang tanong ko, kung meron, yes or no. Huwag niya sabihin wala, kasi ang tanong ko ay meron. Sagutin niya muna, yes or no. Pakibuo. Sige bro. Pakibuo muna yung tanong nga bro. Pakiulit bro. Okay, ulitin ko yung tanong Ang sabi niya po, Mr. Moderator, sa body of Christ, ang sabi ni Pablo, kung meron bang nag-o-observe Sabbath. Yung Romans 14 ay para daw dun sa kung meron mang nag-o-observe ng Sabbath. Ang tanong ko, sa madali bang salita, meron ba? Hindi ko tinatanong kung wala. Ang sabi ko, kung meron ba? Yes or no? Okay, meron ba daw yung yes or no, Pastor? no nga No. Ang sabi ko, Proceed, no. No, kasi nagpapahayag pa lang si Pablo diyan. Tapos, yung aral na yan, kasi para po sa mga bagong mananampalataya, katulad ng Roma, taga-Roma, mga mananampalatayang iyan, sila po'y sinulatan na if you regard a day, one day, to the Lord, you regard a day. If not, then Next sa question. Diyos din po yan. Yan po ang sabi po. Okay. Yung nasa Colossians chapter 2, yung mga taga-Colossians, yan ba ay mga Gentile believers na nasa body of Christ Time. na 7 minutes na. ay, Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate mga kapatid. Siyempre, before tayo pupunta sa ating final conclusion, basa muna tayo ng iilang comment. Sabi ni John X. Chong, hahaha, anong klaseng categorical yan, Denmar? Sabi ni Noriel Gabasa, dispensation kasi aral mo kaya wala kang alam sa prophecy in the Old Testament. Shoutout din kay Jemmy Ebanghelio, kung hindi sabat ang pagsamba, di linggo na. Saan mababasa na si Kristo ay pumasok sa sinagoga ng araw ng linggo? Sabi naman ni Pastor Joby Aguilos, the second is day, ilan na napatay ninyo na hindi tumutupad ng sabat? Shoutout din dito kay Jory Nanta, nagsabat rin pala, huli si Pointless. Shoutout din kay Hebronite Kini, sulod gawas impas. At shoutout din kay yung Mustar, sa bagong langit at bagong lupa, sabat pa rin ang pagsamba kaya hindi nyo kayang baluktutin ang aral namin sa STA. Shoutout din kay Leluch Labena, yung mga hintil na convert sa Judaism, sila ba ay hinilista? Yan. Yung Mustar, ang ewan mo, Fuentes, yung aral mo. Ang iwan mo, Fuentes, yung aral mo na osas. Sabi ni Pastor Gabinos Bornales, Brad Denmar, pilitin mo pa, Lord of the Sabbath na ang tinanggap mo. Bakit rituals pa rin ang sinusunod mo? Layasan mo na iyang SDA. Priesthood rituals pa rin iyan, kapatid iyan ng Islam. Shoutout din kay Johnny Kapampangan. Kaibigan na tayong SDA. Shoutout sa iyo bro.
kay Rayjan de la Cruz. Jimmy Ebanghelio, ang linggo ay utos ni Constantine at pinasok sa simbahang Katoliko ngayon, sinusunod ng Baptist. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Siyempre mauna dito si Pastor Rayan Puentes bilang negatibo na ang body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. Pastor Rayan, 5 minutes. Your time start now, bro. Ayan, sige. Okay na? Alright, so sa mga SDA dyan na gusto lamang madinig yung kanilang gustong madinig, ay atin pong isama dito sa ating conclusion. So dito po ay nagpapahayag pa lang dito, Bro Denmar. No? Wala pa lang dito. Pero kung sasakyan ko yung punto mo na merong nagsasabat, hindi pa rin pasok sa tema mo. Kasi sabi dito, he that regarded a day, regarded it unto the Lord, he that regard not a day. So, sabi mo, body of Christ, isa lang yung body of Christ eh. So, kung meron man, tapos yung iba wala, hindi pa rin pasok sa tema mo. Ang sabi po dito na kung merong ganito man, sabi dito, ito yung tamang aral. Kaya mga SDA, wag na po kayong magpaloko dyan sa sabat-sabat na yan dahil pinatunayan lamang po ninyo na hindi kayo mga lingkod ng Diyos. Dahil ang lingkod ng Diyos po ay exempted sa Sabbath keeping law, kaya nga ang Panginoong Jesucristo at mga apostol, hindi nyo nababasa dyan na ang Panginoong Jesucristo at mga apostol, sila po ay nangilin ng Sabat. Wala po. Ang kanyang assumption ay pumasok sa templo. Marami namang pumapasok sa templo, kahit mga Baptist pumapasok sa templo o kaya nagsasamba, nagtitipon sa araw ng Sabado. Ibig sabihin, hindi naman pala yan issue. Katulad naman dito, malinaw, he that regarded a day, ito po yung nagpapahayag pa lang, Bro Denmar. Pero yung tema na yung body of Christ nagsasabat, wala kang mababasa dito. As a matter of fact, dito po sa Acts chapter 17, verse number 20 verse number 7 ay malinaw naman po dito na yung mga apostol pala upon the first day of the week when the disciples came together to break bread. Ito pong mga SDA po, malimit. Sila po ay puro pamamaratang. No, may aral kasi ang Katoliko na sila po ay nagsasabat ng Sabat po nila is Sunday. Kami po hindi ho kami nagsasabat ng Sunday. Kami po ay nagtitipon. Worship day namin yan, hindi po yan Sabbath day. So magkaiba po kami tapos pinaratangan tayo. At ngayon, ang inyong nadidinig din ay paratang pa rin from Bro Denmar na tinatanggap daw natin 7 o 14. Ngayon, nadinig niya yung pinakaaral natin. So, wala pong matibay na batayan ng tema na nangingilin ng Sabat daw yung body of Christ. At wala siyang nabasang inutos ng Panginoong Hesukristo. At sasabihin niya, bakit daw, mga SDA sasabihin nila, bakit ba inutos na yan sa Old Testament? Anong inutos sa Old Testament? Hindi naman yan inutos sa mga bagong naligtas at dapat silang utusan. Bakit ba yung ibang mga utos na banggit pa ng Panginoong Hesukristo? Kung hindi na dapat utusan dahil nautusan na sa Old Testament, bakit naman inulit-ulit pa yung ibang mga utos at wala kang mabasang Sabbath keeping law o kaya keep the Sabbath dyan po sa New Testament. So dito po makikita natin na yung body of Christ at ay hindi ho para sa law of Moses. At dito nga po sa 2 Corinthians chapter 3, mga kapatid, ay malinaw dito na ang mga apostol, verse number 6, sila po ay ministers of the New Testament. Not of the letter but of the Spirit. So yung ministration of death written and engraven in stones, yun pong yung pong nasa yung 10 commandments na yan, nakasama yung Sabbath keeping, yan po ay lumilipas po yan at yan po ay natupad ng Panginoong Hesukristo. Pumunta si Jesus Christ dito upang ganapin. Naganap na ni Jesus Christ, hindi po upang sundin, wala pong sinabing sundin kundi ganapin. Fulfill ang sinabi, hindi obey. Fulfill. So, ang tanong, na-fulfill ba ni Kristo? Yes, na-fulfill po niya. Kaya dito sa Colossus 2, in fact, 3 yata yan,
na yung lahat ng mga yung Sabat na binanggit ni Apostle Paul, is it 8 na yung or 13, yung Sabbath diyan ay plural. Yan po ay nailed out of the way, sabi po diyan, no? Kaya wala, let no man judge you in meat or in drink in respect of holiday or Sabbath, of new moon or of the Sabbath days. Kaya plural talaga yan. Kasi kung Sabbath keeper pa si Apostol Pablo, dapat sana ay kanyang binanggit na kahit plural yan, Sabbath days, except the Sabbath ng Ten Commandments. Walang ganyan No, walang ganyan. Kaya iba talaga, lihis talagang aral ng SDA. Yan po yung pinakaunang heresy ng Iglesia ng Body of Christ sa Acts 15, mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative at dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang Body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay, yan. So, nakamute pala ako, no? Okay, so magandang gabi muli sa ating lahat, mga kapatid. No? So, ayan. Umamin na si Pastor. Ano ba naman yan? Iisang aral lang daw ang mayroon sa Jew and Gentile. Ito ay ang Sabbath. Okay? So, they can observe the Sabbath according to Romans 14 and wag daw hatulan according to Colossians 2. Hindi umamin din. Hindi Sabbath keeper din. Sabi niya, kung meron man, meron nga hindi mo naman sinabing wala sa body of Christ. Ang sabi mo, meron. Ba naman yan? Sabi niya, yung gusto mo lang marinig, gusto namin marinig talaga. Gusto na lang namin marinig. Hindi issue dito, Bro Rian, kung iniutos o hindi. Dahil ang utos ng Panginoon, no, yan ay everlasting covenant, Deuteronomy 31 verse 16, Exodus 31 verse 16. That is an everlasting covenant. We are a covenantal theology. We are not what you call replacement theology na dala-dala ng dispensation. Sana inaral mo yung dispensation mo. No? Nagaling yan kay Francisco Rivera at kay Jesuit Alcazar. Dapat inaral mo yan. Galing yan sa mga Jesuit. Inaamin naman yan, Inaamin naman ni Larkins. Hindi mo ba kilala si Larkins? Acts 2 dispensationalist si Larkins. Si Clarence Larkins. Yan i-research mo. Hindi mo ata kilala yan Baka sabihin mo, hyper-dispensation pa rin yan. No? Si Bollinger, hyper-dispensation. Si Larkins, hindi. Sa inyo yan. Sa madaling salita, Sabbath keeper pa rin yung body of Christ. According to you, dito sa ating cross-examination, huli ka. Okay? So, that would be the highlight of the debate. Kasi yun lang naman talaga gusto namin Bakit? Ginawa kong wala akong alam on the first part para hindi mo malalaman ang strategy natin on the latter part. Now, which is umamin ka na. Okay? Gusto ko lang naman na-expose ito yung dispensation nyo at ma-expose ito na ang maging ang Gentile nagsasabat din because of the Jew. Because they are influenced by the Jew. Proselyte nga doon sa Exodo 20 verse 8 to 11, yung mga Gentiles nandoon, mga taga-ibang lupa. Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao, maging sa Gentiles. Kung ang Gentiles sa tao, tao rin. Ibig sabihin, para sa tao. At ang sabi pa doon sa Isaiah 66, sabi doon, verses 22 to 23, ang lahat ng tao ay paroroon sa akin. Lahat ng tao upang sumamba sa harapan ko. Kailan? Sa Sabat. Kaya dito, yung sinasabi ni Pastor Rian na hindi daw sila nag-worship o hindi daw nila pinapangilin ang Sunday, Bro Rian, ang first day of the week, according sa Roman Catholic Biblical Teaching, doon sa Levitico 23, tinatawag ang Sunday na Holy Convocation, Assembly
or worship sa ibang salin ng Biblia. So don't deny it that you have having a worship on the first day of the week, which is Sunday. Oh, under kayo ng Roman Catholic, you are daughters of the harlot. Okay? You are daughters of the harlot. Kaya kung mayroon man akong dapat lipatan at dapat kamatayan, hindi yung daughters of the harlot. Umalis nga ako sa harlot eh. Hindi na ako papalit pa doon sa daughter. Daughter na nga kayo ng harlot eh. No? So dito, mga kapatid, lumilitaw, hindi po kayang tibagin ng kahit sino. Ang Sabat, no? Pinatutunayan natin, ang Gentile believers on the body of Christ, Sabbath keeper pa rin. According kay Pastor Ian Fuentes, Romans 14, and Colossians chapter 2, huwag nating hatulan. So huwag niyo po kaming hatulan na kami mga Gentile believers in the body of Christ ay nagsasabat. And si Jesus Christ hindi siya lumabag sa araw ng Sabat kasi sabi yan ng mga Pariseyo. John chapter 9 verse 16. Sabi yan ng Pariseyo, kung ito palang pananampalatay ni Pastor patay sa Pariseyo, huwag po kayo sumama dyan. Pariseyo pala ito eh. Okay. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Seventh-day Adventist and Baptist Church sa topic again na patutunayan na ang body of Christ ay Sabbath keeper pa rin. So, affirmative natin si Denmar Santiago, negative naman si Pastor Ray Ann Puentes. So, bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time pagpasalamat sa halos 60 to 70 live viewers natin sa overall at unahin natin si Brother Denmar. Bro, salamat ka muna bro. Okay, Paxet Buno, mga kapatid. At kinagagala ko po ngayong gabi, mga kapatid, na kayo ay makapanood ng debating ito. Pinasasalamatan natin. Unang-una, siyempre, ang ating Panginoon. No? Sa tulong niya at biyaya at siyempre, sa pamamagitan ng kanyang karunungan na nagmumula sa langit, ay naipahayag natin ang katotohanan po ng ating pananampalataya. Siyempre, pinasasalamatan natin ang isa sa mga ating tinitingalang napakahusay na tinik sa lalamunan ng Roman Catholic na pastor natin from Cebu, Pastor Ian Fuentes. Kaya pagpunta ulit ako sa Cebu, Pastor Ian, sa January, sa debate namin ni Wendell Talibong, sana nandun ka, no? Gusto ko makapagpapicture sa iyo. So isa natin yan sa mga hinahangaang mga mahuhusay talagang tinik ng lalamunan ng Roman Catholic. At syempre, in respect sa ating moderator, hindi po yan bias, no? Si Brother Russia ng Roman Catholic Church. No? Mahal natin yung mga Roman Catholic, kaya nga po tayo nangangaral ng ganito dahil mahal natin sila. Mahal natin yung si Russia. Sa doktrina lang po tayo, hindi kakasundo, pero magkakaibigan pa rin tayo. At sa mga ating mga manonood, mga kaibigan, ayon sa nasusulat at sa co-religious ko saan ginawa rin ako admin ni Pastor Rayan, maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood yan. At ngayon din, siyempre sa kabuuan ng Advent, ito pong suot ko, ayan papakita ko sa inyo, Advent Biblical International Ministry. Sa pangunguna ng aking mentor na isang former Baptist. Former Baptist yan. Former Baptist. Si Dr. Rocky Tunog. Yan, And siyempre, former Roman Catholic nating partner sa ministry, Brother Fernando Camacho. Nasasalamatan natin yan, mga kapatid. No? At bilang panghuli, mga kapatid, no? Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. May YouTube po tayo. Ang pangalan ng ating YouTube ay nakasunod sa aking pangalan, Brother Denmar Santiago. No, marami tayong subscribers dyan, and even in outside of the country, meron pong mga taga Canada, America, Europe, Australia, marami po mga kapatid na mga nakatutok dyan. No? So maraming salamat po sa mga tumututok dyan at sumusuporta. At so yun, mga kapatid, kayo po iniwanan ko sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. At ito po ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya kaibigan, maghanda ka. Paparito na si Jesus.
In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Viva Iglesia Adventista del Septimo Dia, mga kapatid. God bless you and God bless Pastor Rian Fuentes at sa ating lahat mga. Okay, so maraming salamat din at malaking shoutout sa ABM mga kapatid. At dyan din kay Dr. Rocky Tulog at kay Brother Fernando Camacho. Ayan. So dito din tayo. Pasasalamat kay Pastor Rian Fuentes, bro. Okay, una sa lahat, salamat ng marami sa Panginoong Diyos, sa Banal na Espiritu na nagbigay po sa atin ng unawa kung paano gamitin ang Biblia ng tama. At salamat sa moderator, Bro Rasha. Salamat din po sa oras, lalo na po sa yung unbiased moderating skill na binigay. And salamat din po sa lahat ng mga kapatiran, pastors and members ng Bible Baptists at sa ibang hindi Baptist pa rin na hindi sumasang-ayon sa Sabbath keeping ay nandyan nanonood. Salamat po sa inyong pagsabay po sa amin dito. Salamat din po sa mga kababayan, kaibigan nating mga Seventh-day Adventist na nakikinig o kaya nanonood din po. Salamat at Bro Denmar, salamat din po sa iyong oras at sa usapin na ito. Maraming salamat. So please follow our YouTube channel. Ginawa po nating New Testament Bible Baptist Church. Dati po ay RA Fuentes Apologetics. At saka sa page natin, dito naka-live din tayo dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. At ganun din po, pinapasalamatan din natin pala yung mga Roman Catholic na minsan nabanggit din po dito, mga kaibigan nating Roman Catholics. Okay? So, yan. God bless po sa ating lahat. Sana meron po kayong natutunan ngayong gabi at God bless sa atin. Okay mga kapatid, so siguro you can subscribe yung mga channel ng ating mga debater na nandito kay Brother Denmar, Pastor Rian Fuentes at dito din sa Russia TV mga kapatid. Russia TV sa YouTube channel, search nyo lang. You can subscribe din. At pag nagla-live ako dito sa Facebook, ay naka-live din syempre doon sa ating YouTube channel. At merong iilan dyan na nanonood. Nakikita ko kayo mga kapatid. Hindi ko lang nababasa yung comment nyo. Pero alam ko nanonood kayo dyan. At maraming salamat. At dito din sa aking Russia TV mga kapatid na group, pwede kayong mag-join doon. Marami kayong makakausap doon. You can post doon kung ano yung gusto nyo. At dito din sa aking Facebook profile, dito ako laging nagla-live sa aking Facebook, Russia Vista mga kapatid. You can follow me para doon sa mga live dito sa aking platform mga kapatid. Wag lang kayong mag-add kasi puno na yung friend list ko. So ang gawin nyo lang, you can follow. At kung meron kayong kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang nandito si Brother Denmar Santiago or si Pastor Rian Fuentes at pwede niyo akong gawin na mediator sa inyong pag-uusap mga kapatid. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran namin. Siyempre lahat din ng kondisyon ng ating mga debater dito. So yun, maraming salamat sa lahat na nag-comment. At this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis